Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Hello my dear Cancer. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 29, 2026. Titingnan po natin kung anong mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed or magpatuloy sa ating reading, gusto ko po sanang kunin itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay. Anong meron sa araw na ito, my dear Cancer? What is going on? What's going on? We have here the Four of Pentacles at Page of Wands. Stuck yung energy, my dear. Okay? Stuck yung energy. Meron kang gustong gawin, meron kang gustong umpisahan, hindi magawa-gawa, hindi maumpisa-umpisahan, okay? You feel this certain excitement inside your stomach, okay, regarding sa isang bagay, pero mayroong blockage. Meron nangyayari dito, my dear. There's a certain blockage, hindi mo daw magawa kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin. Probably because merong pentacles, baka pera. Dito naman madalas na problema natin, eh, 'di ba? Pera, hindi mo magawa yung isang bagay because lack of budget, lack of finance, lack of support, 'di ba? Wala pang budget, my dear. Okay. Let me see. Iko-close natin 'to ng oracle card later. Wala pang budget, my dear. Probably kasi Four of Pentacles eh. Wag lang sana mauwi sa frustration, 'di ba? As long as you believe, my dear, mangyayari at mangyayari diyan. Temperance, balance, my dear. Balance. Okay, paki-clarify po ang ating temperance. The Star, you need to believe, my dear. Got to believe in magic. Okay. The Three of Pentacles. Okay. So, ang nakukuha ko dito, my dear, you just need to balance it. Meron talagang mga sitwasyon na hindi talaga kaagad-agad matatapos or hindi talaga kaagad-agad magbabago. Ang pinaka-point kasi doon dapat, my dear, kung saan tayo dapat nakatingin is yung gumagawa tayo ng paraan para makaalis tayo dun sa sitwasyon. Ngayon, siguro, I will be saying this, siguro dahil sa mga nangyayari sa buhay natin ngayon na lahat ay instant, okay, sa panahon natin ngayon that everything is instant, lahat ay minamadali. And nakakalimutan na natin, my dear, na meron tayong, alam mo yun, process na tinatawag, may mga proseso. So it takes time. Ang pagmamanifest kasi ng isang bagay para sa hindi nakakaalam, una, clear intention. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Dapat you have a clear intention. Pangalawa, you need to believe on it. Kasi kahit isa dyan, my dear, hindi maging okay or hindi talaga nagla-line up, wala, hindi talaga siya mag-work. So I think this is the time, my dear, na alamin mo kung bakit mo gustong gawin yung bagay na yan. 'Di ba? Kailangan alam mo. You need to know. Hindi pwede na nagma-manifest ka tapos wala lang, gusto ko lang i-manifest 'tong bagay na 'to. So kailangan alam mo siya. And then second is dapat alam mo rin kung ano yung mga bagay na kinakailangan mong
isakripisyo dito, okay? You need to know kung ano yung mga bagay na kinakailangan mong i-release for you to actually have this. And hindi talaga siya kaagad mag-a-appear. And lalo na dito meron tayong energy ng Four of Pentacles. I can feel, based on the energy, na problema na may kinalaman sa usapin ng financial to. For some of you, is ayaw ninyo yung nangyayari sa usapin ng financial, pero wala tayong magagawa, my dear. That's the way it is. As long as every day you're doing something to make things better, 'di ba? Para maayos yung mga bagay-bagay, ma-line up yung mga bagay-bagay, and then be it. 'Di ba? Just be it, my dear. Ganun talaga 'yon. Okay? And nandito si Star. So you need to believe on your spirit guide, your ancestors. Sa ating buong may kapal, you need to trust the process, my dear. Huwag mo siya madaliin, ha? Although wala naman card na nandito, my dear, na nagsasabi talaga na minamadali mo siya. Maliban sa energy ng Star at saka ng Temperance, which is parehas sila nagbibigay ng sign na parang meron silang binabalance. 'Di ba? So therefore parang nagko-conclude ako na ano daw, nagko-conclude ako or nag-a-assume ako, my dear, na you need to balance your emotion. You need to balance kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari. Kasi yan ang ginagawa, my dear, ng Temperance at saka ng ating Star over here. Binabalance nila yung water, and water is a sign of emotion, and you are a water sign, okay? Honestly, hindi ko ba alam kung matutuwa ba ako, kasi parang isang click mo lang lahat ng mga bagay na gusto mo is nandito na sa harapan mo. Like for example, like gusto mo ng pagkain, pwede kang mag-order ng pagkain through online, 'di ba? Meron kang mga bagay na gusto mo, pwede mo siyang orderin. Like isang click mo lang talaga, like super super easy access na talaga siya. Like hindi mo na kinakailangan pa maglakad. Sometimes kinakailangan, meron pa nga tinatawag ng mga fast delivery, fast shipping na mga ganyan. As in like instant. And mayroong part ng sarili ko, my dear Cancer, na oo, natutuwa ako kasi nga lahat is accessible na. Like, everything is accessible. Pero parang pinapatay nito, my dear, yung meaning nung process na meron I think it's just more on the awareness, my dear Cancer, na meron mga bagay na okay lang na maging mabilisan, like kagaya ng pagkain, okay lang naman. Pero pagdating sa changes ng buhay natin or ng sitwasyon, I think hindi talaga siya gano'n kabilis, lalo na kung medyo matagal nang nangyayari sa atin 'yan. Like for example, it means 3 years, 4 years na ganyan na yung sitwasyon. So, I think it will require 3 years and 4 years then, or maybe more pa, para maayos yung isang sitwasyon, 'di ba? Kasi parang isang gamit 'yan, my dear, eh. Like, sa sample ko na lang yung motor, 'di ba? Yung motor, 'pag tinabi mo siya, tinago mo siya, yes, nandiya siya, hindi siya nagagalaw, naka-stock lang siya. Pero eventually, parang dahil hindi siya nagagamit, mas marami yung aayusin 'pag ni-restore mo na siya. Like, you need to change yung gulong, you need to change yung ganyan, yung gano'n. So, basta depende yan sa sitwasyon na pinagdadaanan mo, my dear Cancer. Pero based dito, sinasabi lamang ng ating card that you need to trust the process. Ibig sabihin, kung ano man yung gusto mong mangyari, trust the process. And nandun lang dapat tayo, my dear Cancer, na araw-araw mayroon tayong gagawin para matupad yung pangarap natin. Doon lang siya. Hindi man instant kaagad yung result. At least, di ba, we are doing something to make our life more easier. Okay? Or easier ba? Better. Tama, easier, better. We have here the energy of the Eight of Pentacles, energy ng work. Sige lang, my dear, sige lang, sige lang. Alam ko nakakapagod, and hindi ka lang nag-iisa. Alam ko nakakapagod, my dear, yung paulit-ulit na sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Pero as long as araw-araw ibigay mo lang talaga yung best mo, my dear. Just give all your best. Ay, ano ba naman yan? Meron tayong ilan to? 1, 2, 3. Yeah, okay. I think we're good. Okay, I think we are good. Okay. King of Cups, okay? King of Cups is energy ng matyagang paghihintay. Okay, like tiyagain mo talaga siya, my dear. So ngayong araw na to, I think this is a training day para sa iyo, para habaan ang pasensya mo or to test your patience. Okay, ang iyong pagpapasensya, my dear, kailangan test yan today. We have your energy ng King of Cups. Okay, another King of Cups over here. Huwag magtaka.
Okay. Dalawang King of Cups niya? Yes, kasi dalawang tarot card ang pinagsama ko, my dear, sa iisang set. Ganon talaga. Kanya-kanya lang ng trip yan. We have here the energy of the lovers. Okay, magkaibang energy to. Okay? Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. Okay, meron tayong bonus card over here. Okay. So magkaiba tong dalawang card na to. Etong isa na to is, ang tinutukoy nito is para dun sa mga tao na parang naghihintay ng result, para dun sa ating mga my dear Cancer na naghihintay kaagad ng result. Kinakailangan mo i-embody, my dear, si King of Cups. Like si King of Cups is energy ng pagtsatsaga, pangunawa, talagang emotional control, talagang emotional maturity, okay? Na parang as long as kumikilos ka lang araw-araw and hindi ka nagko-create ng more problem, 'di ba? Kasi meron mga tao, my dear, na oo, kumikilos nga araw-araw pero gumagawa naman ng ikakasakit sa ulo nila, 'di ba? So, dapat the more tayong kumikilos, the more tayong nagmo-move forward and nagpu-push patungo sa pangarap natin, dapat nag-a-adjust din tayo siyempre sa lifestyle natin. Hindi porket sumasahod ka na ngayon ng malaki, bibili ka na rin ng mga bagay na gusto mong bilhin. Yung, ay, deserve ko naman to, kadi-deserve ng kadi-deserve. Yan tuloy, di ka nakakaalis dun sa sitwasyon, di ba? Alam mo yung sinabi ko kanina, my dear, that you need to know kung bakit ka nagmamanifest. I think it's just more on remembering kung bakit mo, kunyari, sinabi mo sa Panginoon, gusto kong yumaman. I think it's just more on reminding yourself na bakit ko ba sinabi na gusto kong yumaman? Ano ba yung pinaka-purpose? Para mabayaran yung mga utang ko. Hindi parang bumili ng Louis Vuitton at saka ng Lacoste. Ganon. Ngayon, kung meron ka ng extra, lahat settled na, lahat okay na, and then saka ka bumili ng Louis Vuitton and tsaka Lacoste, di ba? Real talk lang tayo, my dear, no? Alamin mo kung bakit mo sinabi na gusto mo magkapera. Yung pinaka main purpose, gusto ko pong magkapera kasi gusto ko mabayaran yung mga utang ko. Gusto ko pong magkapera kasi gusto ko makakain ng 3 times a day. 'Di ba? Hindi yung pag nakahawak ka ng pera, wala ka na sa disiplina, talagang bili ka na ng bili ng mga kung ano-ano, 'di ba? Hindi ka talaga makakaalis diyan sa sitwasyon na 'yan. 'Di ba? Alam mo may utang ka pero uunahin mo yung luho mo, 'di ba? Yung mga gano'n, 'di ba? Dito naman sa next card natin, this is energy of the King of Cups and the Lovers. Naka-reverse naman siya. Nasa taas si King of Cups, dito naman nasa baba si King of Cups. Ito naman, my dear, is matinding pang-unawa talaga to sa loob naman to ng relationship. Okay, kung meron mga tao na umalis, eventually babalik din sila. Okay, like kinakailangan mo lang talaga silang hayaan na mag-explore sa mundo, tapos madapa, tapos eventually babalik din 'yan. Babalik din 'yan. They will learn na tama pala yung mga sinasabi mo, my dear. Okay? Medyo nakakainis tong area ng dalawang card na to kasi posibleng tao na mahal mo, tao na posibleng ginabayan mo, tao na alam mo yon, talagang pinahalagahan mo, ginawa mong parang porcelain talaga na kulang na lang araw-araw mo punasan, kulang na lang talagang parang ginawa mo siyang vintage, talagang pinangalagaan mo, tinago mo talaga or something, pero ngayon kung saan-saan mo na lang siya nakikita, parang gano'n. So nakakainis, 'di ba? This is energy ng love, no? Itong last part na 'to. We have the energy of the hermit. Okay. Hermit is more on realizing kung saan ka nagkamali. And normal lang yun. It's okay. Tao tayo. Kung nare-realize mo ngayon na parang habang lalo na pag nagsasalita ako na alam mo yon, may mga bagay ka na ginagawa na posibleng hindi naman nakaka-contribute para makaalis ka sa isang sitwasyon, okay lang yun. Or kung lately nare-realize mo na ang dami mong mga pagkakamali, dami mong katangahan sa buhay, okay lang yun. At least nare-realize mo. At least na-acknowledge mo. That's the good thing there. Ang problema dun is kung di mo na-acknowledge. 'Di ba? Kailangan pa sabihin sa'yo ng ibang tao. We have here the energy of the Eight of Pentacles. Sige lang, my dear. Keep on working. Keep on doing what you do, my dear. Believe on it. And alamin mo, my dear, kung bakit mo minamanifest yan. 'Di ba? Bakit mo gustong mangyari yan? Dapat meron tayong why. Bakit mo ginagawa yan? Kailangan meron kang why sa buhay mo. You need to have that. Kasi kung wala kang why, kilos ka lang ng kilos, tapos wala kang ganon, wala mangyayari sa'yo. Paikot-ikot lang talaga. Okay. Oracle card. Let me see, my dear. Pahingi tayo ng oracle card. Okay, we have here. Oh,
Speaking of Gucci, Louis Vuitton, we have here the luxury life, okay? Wala namang masama dito, my dearie. Everybody is deserved to have a luxury life, 'di ba? Walang masama eh. Kung gusto mong mag-enjoy, magbakasyon, pero wag nating kakalimutan yung mga mas masarap kaya nagbabakasyon or bumibili ng isang bagay na wala kang iniisip, na wala kang kinaiilagan, na wala kang kinakatakutan. Ay, due date ko na sa ganito. Ay, due date ko na. Unahin mo yung mga dapat yung mga importante bago ka mag-luxury. Okay? Baka for some of you, ito yung gusto ninyong mangyari, my dear. Okay? For some of you, kailan ba ako yayaman? Kailan ba ako magiging makaka-asenso? Kailan ba ako matatapos sa ganito? Sorry to break this, kailangan ko kasing maging diretso, my dear, ha. Pasensya na kayo. Pero, itong nakikita nyo kasi sa social media na mga luxury na mga parang akala mo wala silang problema, kalokohan yan. Kalokohan yan. Imagine mo maglalabas ka ng 100,000, ipambibili mo ng bag. Tapos expected mo, all of a sudden, kung saan mo kinuha yung 100,000, biglang may lalabas sa 100,000 ulit doon. Kalokohan yun. Hindi ako naniniwala sa ganun. 'Di ba? Kunyari ito 100,000 to, isang bundle. Pambibili mo lang ng bag. Tapos kinuha ko siya dito, 'di ba? Diyan yung 100,000, kinuha ko siya diyan. Expected mo may lalabas na 100,000 diyan? Walang lalabas na 100,000 diyan. Para magkaroon ulit ng 100,000 diyan, kailangan mo ulit pagtrabahuan 'yan. 'Di ba? Maliban na lang kung meron kang ini-expect. Karamihan ng mga kilala ko na ganon, meron silang ini-expect na parating. For example, sa negosyo nila, meron silang parating na, kunyari, meron silang parating na 300,000, di ba? Ay, okay na yun, pinakatubo ko na yung 100,000, ganon. So, yun ay pambibili nila, nung luxury nila, panggagala nila, panggigimik nila, pero, nandun pa rin, ibig sabihin yung ginagamit nila is excess na nila yun. Siyempre, hindi naman nila sasabihin yun. Excess na nila yun. Sabi mo, wow, mayroon silang excess na ganun kalaki. Oo, kasi pinag-ipunan nila talaga yun. Talagang tinabi-tabi nila yun. Ang nakikita lang kasi natin is yung paggastos nila tsaka yung paglulustay nila. Pero hindi natin alam kung paano ba sila nakaipon ng ganun. Saan ba galing yun, di ba? Maliban na lang kung galing yan sa flood control. Galing yan sa bulsa ng mga mamamayang Pilipino, di ba? Char. Anyway, let's go. Kung galing yan sa walang kahirap-hirap yan. Di ba? At saka ang perang hindi mo pinagpaguran, madaling gastusin. Totoo yung sinasabi ng nanay ko. Nung bata ako, lagi yung sinasabi ng nanay ko, na ang perang hindi mo talaga pinagpaguran, mabilis talagang gastusin. Pero pag pinagpaguran mo, talagang hirap na hirap ka talagang ilabas yan. Kasi pera mo yan eh, pinagpaguran mo yan eh. Pero yung mga galing lang sa flood control, nako, ang galing, ang daling gastusin yan. Kasi syempre, hindi naman sa'yo yan, hindi mo naman pinaghirapan yan. At saka kung sakasakaling inutang yan, hindi naman ikaw ang magbabayad niyan, di ba? Ang magbabayad niyan ay ang mga tao, ang mga mamamayang Pilipino, ang mga taxpayer. Okay, we have here the lunch break. The lunch break. Pause. Nourishment. Rest. Boundary. Ayan perspective. Okay. Ano ba yung sinabing perspective? 'Di ba? Yung pananaw mo sa buhay. 'Di ba? Maybe you need to change it, my dear. Okay? Kasi minsan talaga ang problema is nasa atin pa rin talaga. Gusto nating yumaman pero yung action natin hindi naman nagma-match. 'Di ba? Karamihan ang mga yumayaman talaga yung mga kuripot talaga eh. Yung mga ayaw talagang maglabas talaga ni pisong kusing eh. Yun talagang nakikita, papansin ko lang lately. Yung mga, kala mo mga gusgusin pag naglalakad sa may gilid-gilid. Kala mo walang kapera-pera, pero pag chinek mo yung mga bank account, ang daming pera. Pero magtataka, ang dami mong pera, di ka makabili ng tsinelas, gutay-gutay yung tsinelas mo, hindi ka makabili ng belt, ang gamit mo yung straw, 'di ba? Pero titingnan mo ang bangko, grabe, ang laki ng pera, 'di ba? Ang dami ko na na-encounter na ganyan. Titingnan mo parang wala lang, parang tambay lang sa kanto. Parang wala lang. Pero pag tinanong mo, may panglabas, may pang-ambag, may pera. 'Di ba may pera, tapos malalaman mo siya pala yung may-ari ng ganito, siya pala yung may-ari ng ganyan. So therefore,
Alangan tanungin ko magkano yung laman ng bangko mo, 'di ba? Napakabastos naman nun. Ikaw na lang sa isip mo na lang, mag-iisip ka na lang na, "Ay, siya may-ari nung gano'n." So, ibig sabihin, 'di ba ilang paupahan yun, ilang butas yun, siya yung may-ari nun. So, ibig sabihin may pera 'to, 'di ba? Kahit hindi na 'to magtrabaho may pera 'to. Ilang ilang ano yun, eh, ilang pinto yun na pagmamay-ari niya. Lahat yun nagbabayad ng upa sa kanya buwan-buwan, 'di ba? Pero kung titingnan mo siya, grabe, ang sinturon niya straw, 'di ba? Hindi ko na sinasabing gawin mo sa sarili mo 'yun, pero it's just more on kung ano yung umaayon sa buhay mo, kung ano talaga yung magpapagaan sa buhay mo, doon ka. Hindi sa kung ano yung magpapa-wow sa mga tao, kasi yung wow ng mga tao wala naman talagang silbi yan, eh. O ano ngayon kung magwa-wow ka sa'kin buong araw, 'di ba? Makakain ko ba yang wow mo, 'di ba? Parang gano'n. So anyway, my dear Cancer, continue ka lang sa kung ano yung ginagawa mo. Although wala talagang kaagad result, and possible ngayong araw na 'to is marami ka talagang realization about sa mga past mistakes mo, but it's okay as long as na a-acknowledge mo siya and nare-recognize mo yung mga pagkakamali mo, and of course, you are willing to change it. Yun ang pinakaimportante. Sige lang, my dear, dire-diretso ka lang. Sa area ng love, ang nakukuha ko lang dito is kung meron mga taong umalis, babalik din yan eventually, or mare-realize din nila, my dear, na tama yung mga sinasabi mo. In short, hindi mo kawalan kung umalis sila, kawalan ka nila. Yun lang, okay? So, my dear Cancer, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 29, 2026. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye and take care of yourself.